Well, mga kapupong naging sentro ng atensyon sa Senado nitong Huwebes ang mainit na komprontasyon sa pagitan ng ilang mambabatas at mga opisyal ng pamahalaan kaugnay ng pagpapatuloy ng investigasyon sa mga flood control project. Sa mga oras na dumarating ang grupo ng mga dating miyembro ng military sa Senado, agad umanong nagkaroon ng kalituhan sa pasukan ng gusali matapos pigilan ang kanilang pagpasok dahil sa umiiral na mga direktiba sa loob ng kapulungan. Kasama ng grupo sina Pia Cayetano at Robin Padilla na nagsikap na maipasok ang mga inimbitahang resource persons para sa nakatakdang pagdinig. Mabilis na uminit ang sitwasyon nang magkaroon ng magkakaibang interpretasyon sa mga patakaran tungkol sa access sa Senado. Sa mga video at larawan na kumalat online, makikitang naging emosyonal ang usapan ng ilang opisyal at mambabatas sa mismong entrada ng gusali. Kabilang sa mga nasa lugar si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Sa gitna ng kaguluhan, nakita rin sa ilang kuha ang maikling pisikal na pagdikit ng ilang personalidad bago agad na ibalik ang kaayusan ng mga autoridad at security personnel. Ang naging tensyon ay may kaugnayan sa pagpapatuloy ng Senate inquiry na sumusuri sa iba't ibang usapin kaugnay ng flood control projects sa bansa. Ayon sa ilang senador, mahalagang maituloy ang pagdinig upang mabigyang linaw ang mga tanong tungkol sa paggastos ng pondo ng bayan at implementasyon ng mga proyekto. Sa isang online broadcast mula sa Senado, mga kapupong, sinabi ni Senator Cayetano na hindi dapat mapigilan ang mga resource persons na nais magbigay ng impormasyon sa komite. Iginiit niya na mahalagang marinig ang lahat ng panig upang magkaroon ng mas malinaw na larawan ng publiko tungkol sa mga isyong sinusuri. Para kay Cayetano, kabilang ang flood control investigation sa mga pinakamahalagang usaping dapat matapos bago magsara ang kasalukuyang sesyon ng Kongreso. Naniniwala rin siya na may mga bagong impormasyon at testigong makatutulong sa pagpapatuloy ng investigasyon. Sa mga nakalipas na buwan, naging tampok ang naturang inquiry dahil sa mga alegasyong may kinalaman sa ilang infrastructure project na pinunduhan ng gobyerno. Layunin ng mga pagdinig na suriin kung sapat ang mga umiiral na mekanismo ng transparency at accountability sa paggamit ng pampublikong pondo. Kasabay ng mga pangyayaring ito ang nagpapatuloy na usapin tungkol sa pamunuan ng Senado. Isang araw, bago ang insidente, muling nakapagtipon ang grupo ng mga senador upang makabuo ng quorum at maibalik ang operasyon ng kapulungan matapos ang ilang araw ng hindi pagkakasundo. Dahil dito, kinilala si Senator Sherwin Gatchalian bilang Acting Senate President matapos ang mga pagbabagong naganap sa loob ng Senado. Kalaunan ay kinilala rin ng Malacanang ang naging aksyon ng mayoryang grupo at sinabi na ito ay naaayon sa umiiral na mga tuntunin. Gayunman, hindi lahat ay sang-ayon sa naging pagbabago. Patuloy na kinukwestiyon ni Cayetano ang legalidad ng proseso at iginiit na mayroon pang mga bagay na dapat malinaw na masagot kaugnay ng pagpapalit ng leadership. Ayon sa mga eksperto sa politika, ipinapakita ng mga kaganapang ito ang mas malalim na pagkakahati ng pananaw ng ilang mambabatas sa mahahalagang pambansang usapin. Sa kabila ng tensyon, nananatiling nakatuon ang interes ng publiko sa flood control investigation. Umaasa ang maraming mamamayan na makatutulong ang mga pagdinig upang magkaroon ng mas malinaw na pagtingin sa paggamit ng pondo ng bayan at sa pagpapatupad ng mga malalaking proyekto ng pamahalaan. Sa pagtatapos ng araw, patuloy pa ring pinag-uusapan sa loob ng Senado ang mga susunod na plano kaugnay ng liderato at sa pagpapatuloy ng investigasyon. Sa ngayon, mga kapupong, nananatiling isa ito sa mga pinakamainit na usaping pampulitika sa bansa, kung saan bawat galaw ng mga mambabatas ay mahigpit na binabantayan ng publiko. Marami ang umaasang malalagpasan ng Senado ang mga hindi pagkakaunawaan at maibabalik ang buong atensyon nito sa mga usaping may direktang epekto sa buhay ng mga Pilipino. Well, mga kapupong, dito muna tayo sa balitang Dirty Finger. Ito ang detalyeng agad na umagaw ng atensyon matapos ihayag ni Interior Secretary Remulla ang naging komprontasyon nila ng isa sa mga anak ni Senator Jinggoy Estrada sa gitna ng pagpapatupad ng court order laban sa mambabatas. Ayon kay Remulla, mga kapupong, emosyonal ang naging sitwasyon ng isagawa ng mga autoridad ang kautusan ng korte. Sinabi niya na isa sa mga anak na babae ng senador ang nagpakita umano ng dirty finger at nagpahayag ng masasakit na salita habang nagpapatuloy ang operasyon. Sa kabila nito, sinabi ng kalihim na hindi niya personal na dinamdam ang pangyayari. Para sa kanya, nauunawaan niya ang mabigat na emosyon na nararanasan ng pamilya sa mga ganitong pagkakataon. Lalo na kung isang mahal sa buhay
ang nahaharap sa seryosong usaping legal. Mabilis mga kapopong na naging sentro ng usapan ng insidente. Sa social media at iba't ibang news platform, marami ang nagbigay ng reaksyon sa naging pahayag ni Remulla, dahilan upang mas mapansin ang emosyonal na bahagi ng pangyayari bukod sa mismong kaso. Sa mga oras na isinasagawa ang court order, personal na pinangunahan ni Remulla ang operasyon kasama ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Layunin umano nitong matiyak na magiging maayos at maingat ang buong proseso dahil sa mataas na profile ng mga personalidad na sangkot. May mga naging talakayan din mga kapupong sa loob ng Senado tungkol sa paraan ng pagpapatupad ng kautusan. Gayunman, nanindigan ang mga autoridad na legal at naaayon sa umiiral na mga patakaran ang kanilang isinagawang proseso. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, walang sino man ang bibigyan ng espesyal na konsiderasyon. Iginiit ng mga opisyal na pare-pareho ang pagtrato sa lahat, anuman ang posisyon, pangalan o impluwensya sa gobyerno. Nakita rin si Estrada mga kapupong na humarap sa media matapos ang operasyon. Sinabi ng senador na handa niyang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya sa tamang proseso. Nanatili rin siyang kalmado sa harap ng mga mamamahayag sa kabila ng tensyon na bumabalot sa buong pangyayari. Actually, nagpatuloy ang mga kinakailangang dokumentasyon kabilang ang pagkuha ng impormasyon, medical assessment, at iba pang standard procedures na karaniwang bahagi ng ganitong proseso. Kasama rin sa mga isinailalim sa kautusan si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iba pang dating opisyal na may kaugnayan sa mga proyektong kasalukuyang sinusuri ng mga investigador. Kinumpirma ng mga autoridad na lahat ng mga pangalan na nakasaad sa court order ay kanilang naasikaso. Anyway, mga kapopong, sa mga oras na lumalabas ang mga bagong detalye, patuloy ding lumalaki ang interes ng publiko. Maraming mamamayan ang tumutok sa bawat update mula sa Senado at sa mga opisyal ng pamahalaan upang malaman ang susunod na mangyayari sa kaso. Ayon sa ilang eksperto sa politika, hindi lamang ang mga alegasyon ang dahilan kung bakit mataas ang interes ng publiko. Malaki rin ang epekto ng mga eksenang nagpakita ng personal na emosyon mula sa mga taong direktang apektado ng sitwasyon. Para sa ilan, mga kapopong, ang Dirty Finger Incident ay naging simbolo ng matinding tensyon at damdaming bumalot sa buong araw. Para naman sa iba, isa itong paalala kung gaano kabigat ang epekto ng mga kontrobersyang pampubliko, hindi lamang sa mga opisyal, kundi maging sa kanilang mga pamilya. Sa panig ng pamahalaan, muling nilinaw ni Remulla na ang kanilang ginawang plano ay simpleng pagpapatupad lamang ng utos ng korte. Aniya, mahalagang maipakita na umiiral ang batas at na lahat ay sasailalim sa parehong proseso. Patuloy namang itinatanggi ni Estrada mga kapupong ang mga paratang laban sa kanya at sinabing magkakaroon siya ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang panig sa mga susunod na pagdinig. Ngunit sa kabila ng mga legal na usapin at opisyal na pahayag, ang larawang tumatak sa isip ng marami ay hindi ang mga dokumento, sasakyan ng mga autoridad o mga press briefing. Sa halip, ito ay ang maikling ngunit kontrobersyal na sandali na nauwi sa isang dirty finger gesture, isang tagpong sumalamin sa emosyon, tensyon at personal na epekto ng isang mataas na profile na kaso na patuloy na sinusubaybayan ng buong bansa.